Ayan, mega love shout out sa magandang gabi, sa magandang araw po sa ating lahat. Eto na. Ay balita ko ay pinag-iisipan or pinag-uusapan daw nila ng mag-asawa ni Sis Inday Ukray kung sasampahan ng kaso si Ate Ansing. Ayun, ano ba ang dapat? Kasuhan ba dapat or palagpasin na lang? Comment lang kayo guys, ano po? Muli, balikan po natin. Gagamit tayo ng video clip. Ang umpisa, no? Yun na nga nandun na nga sila Daddy Frankie. Okay, kasama si Inday Ukray. So hindi na tayo magtatagal, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Eto na. Habang tinatarakay, pinag-uusapan ni Daddy Frankie at nilaaling Rochelle ni Inday Ukray, yung bahay ni Kuya Oliver, eto ha, tingnan ninyo. Pagmasdan po ninyo, okay? Opo, mas pangmatibayan. Okay. Ayaw ko talagang masira. Ayan, tingnan nyo si Inday Ukray. Ayaw ko talagang masira yung sabi niya, ay saksi. So, ayun. eto na. So, ipahiga ko muna. Eto na. So, dito, nag-umpisa na ha. Ayan, okay. Pagpasok ni Ansing. Ayan. Ate Ansing, good morning. Andito pakilala ko si Ma'am Inday Ukray. Si Madam Inday Ukray. Ayun. Ang sabi ni Daddy Frankie ay siya nga pala ipakilala ko sa iyo si Madam Ukray, Inday Ukray. Sabi niya, siya pala yung si Inday Ukray. Siya pala yung nanglalait sa akin. So, yun po. Siya pala yung nanglalait sa akin. So, dito po ba sa intrahan ni Ansing agad po bahay ng away? I-analyze natin. Guys, ako wala akong pinapanigan. Ha? Wala akong pinapanigan. Si Inday Ukray, nagkakausap kami. Ay, ako minsan talagang inis na kay Ansing. So, balansin po natin. I-analyze natin. Siya ba si Inday Ukray? So, siya pala yung nalalait sa akin. Doon po ba sa tanungan ni Ansing ay intensyon na mang-away or siya po ba ay nag-aamok o nagwawala na? I-analyze lang natin ha. Okay, balikan ko. Okay. Pakilala ko si Ma'am Inday Ukray. Si Madam Inday Ukray. Okay. Ikaw pala yung nalalait sa akin. So, dito po kung i-analyze natin, wala dito pag-aamok. Wala dito pagwawala. So, nagtatanong. Okay? Ina-analyze lang natin ha. Nagtatanong. So, sabi ng iba, ikaw ang nauna-una Ansing. Okay, as reactor, pag tayo mag-neutral, okay, pakinggan natin both side. Hindi tayo magiging one-sided. Okay? Okay. Siya pala yung nalalait sa akin. Tatanong yun. Okay, biglang sumagot si Inday Ukray. Okay? Ano daw din naman una ng dahil sa akin, sabi ng Inday Baliday. At ikaw din ang nanglait sa akin. At ikaw din naunang nanglait sa akin ang nagsabing Inday Baliday. So, nakapailan pa. This is Inday Ukray. Okay. So, sa ganong eksena, ano sa palagay ninyo ang kahihinatnan talaga ng tagpong ito? Ang sabi ni Ansing, siya pala yung nanglalait sa akin. Ang sabi ni Sis Inday Ukray, at ikaw ang nauna na nanlalait sa akin na sinabihin akong Inday Baliday. Okay, eto na. Pakinggan. Ano ba yun? Yes! Alam na ganyan. Pinanood namin niya, balikan mo ang video ni Daddy Frankie. Ikaw yung malalait, kaya hindi ako magpapatala sa'yo. Hindi ako kakakit. Yan na. Ikaw din naman makalait ka, tsaka inaabos. Okay. So, palitan ng mga salita. Usapan palalait. So, sa both side, wala ako nakita sa kanila na may kababaang loob pareho. Or wala ako nakita sa kanila merong nagpapakumbaba hanggang sa ito ay tumaba. Okay? So, i-analyze niyo mabuti ha. Kung sino dito ang nauna. Ang intro ni Ansing, siya pala yung nalalait sa akin, ay biglang sumagot si Sis Inday Ukray. Ang sabi ng nakapamayawang, at ikaw din naman ang naunang nang lait sa akin at sinabihin mo ako ng Inday Baliday.
Kaya nga ang tanong ko, yung po bang sabihan ka na ikaw ay si Inday Badiday ay isang uri ng panlalait or isang uri ng kasiraan? Paglilinaw po ha, si Inday Badiday po ay isang, ano ba si Inday, journalism ba? Iba po si Inday Garutay kay Inday Badiday. Kung sinabi ni Ansing na ikaw ay si Inday Garutay, maaaring ikagalit ng sino man na, ikaw ay Inday Garutay ka. Yun yung baklang parang malatang boses na ginagaya si Inday Badiday. Kung sinabihan si Sis Inday, kung sinabihan si Sis Inday Okray na ikaw si Inday Garutay, para sa akin siguro pwede ako magalit doon. Kasi si Inday Garutay as in, maulang galang po, sorry po ha, mababanggit ko lang. Kasi hindi po siya talaga kagandahan. Si Inday Garutay. Iba po si Inday Garutay kay Inday Badiday. Si Inday Badiday ay napaka-professional at maganda po siya. Siya po ay ginagaya ni Inday Garutay. Okay? So masasabi ba natin isang uri ng palalait kung ikaw itawag, ikaw is Inday Badiday? Okay. Pakinggan ulit natin. Kasi Daddy Frankie, huwag ganun. Oh, Okay. Alam Yan na. mo, bakit na, hindi mo, di ba sinasabi mo kay Daddy Frankie sa video niya? No, tinatanong ka, kung bakit ka, galit sa lahat ng buang. Nalaot. Ang topic kasi dito is, ikaw ba yun ang lalait sa akin? Kaya lang, ipinasok dito ni Sis Inday Okray, yung attitude ni Ansing kay Daddy Frankie. So dapat ang pagdidiskusyonan niyo is yung patungkol doon sa panlalait kuno, panlalait di umano, ayon kay Ansing. Gumagamit tayo ng kuno, di umano ha. Doon kayo, focus. Kaya lang, ang naging panlaban dito ni Sis Inday Okray is yung attitude ni Ansing na ipinalalasap kay Daddy Frankie. Na si Ansing ay binibigyan niya si Daddy Frankie ng kaestresan, nagiging pabigat. Kung saan dapat doon kayo magpo-focus sa inyong pinagdidiskusyonan na panlalait ayon kay Ansing. Okay, pakinggan niyo pa. Ang viewer supporter niya, hindi lang ang viewer supporter, buong mundo galit kaya sa'yo. Kaya So, buong mundo galit kaya sa'yo kung sapat ni Ansing at dadamdamin ni Ansing yun, medyo para kay Ansing talaga, hindi maganda. Kasi kung lumihis kasi dito, kaya nagkalaot-laot. Ito hindi ko na masyado iparirinig, no? Kasi alam ko napanood na ninyo lahat. Lumihis kasi ng usapan. Kaya lumaot-laot. Hanggang sa nahantong na doon sa mga tarsier o nanay, kung ano-ano pa. Lumaot na. Kung sana nag-focus doon sa, siya ba yung nalalait sa akin? Tapos ang sagutin si Inday. At ikaw din naman ang nauna nagsabi at ikaw din naman ang nauna nalait at sinabihan mo kung Inday Badiday. Okay. Kung doon lang yun nag-focus tapos. Kaya lang lumaot kasi inopen, binuksan ni Sis Inday Okray yung inaasal ni Ate Ansing kay Daddy Frankie kung saan dapat labas na yun. Problema na yun ni Daddy Frankie. So, ang tinutukan dapat is yung doon mano ay panlalait. Kaya lang humantong sa ritoke. Ano pa? Kung ano-ano pa. Na bakit anghel ka ba? Bakit mayaman ka ba? Ayan. Bakit tapos umantong na dun sa magkano ka ba? Magkano ba itong inaapakan ko? Kunin mo nga yung wallet ko. Ay, wala. Siguro ako talaga ay wala akong kakabigin sa kanila. Wala akong itutulak sa kanila. Gitna ako. Okay. So ngayon, ayun na. Kung nag-focus nga lang doon sa hinahabol ni Ansing, yung kaproblemahan ni Ansing na siya nilalait ko no, di umano, hindi maglalaot. Lumihis doon, humaba dahil na-open doon yung attitude. Ikaw ay ganito, pabigat. Ikaw ay ganito, pasaway. Binibigyan mo ng kaestresan si Daddy Frankie. Kaya, lumaot. Kaya ang sabi ni Ansing, hindi ako nanghihingi sa'yo. Wala akong pakialam doon. Daddy Frankie yun. Hanggang sa lumaot. Okay. Ngayon, naka-premiere si Daddy Frankie kanina. Sige. Ito, hindi ko masyado ipiplito yung sagutan nila. Alam ko napanood nyo na. Sabi nga ni Daddy Frankie, sa part niya, parehong mali.
Yes, parehong mali. Kasi hindi umiral sa kanila yung kababaang loob na sana bago natapos yung kanilang sagutan ay sorry na, okay na, sorry na. Si Ansing din sana dapat pagdating mo doon sa bahay ni Kuya Oliver, ay may bisita pala na napakaganda. O yan. Ay salamat naman po at nakarating kayo dito sa aming baluarte. Na-warm welcome mo muna. Ayun. So pareho sila. And ayun na, kakasuhan daw, pinagpaplanuhan, pinag-uusapan pa, nakakasuhan, totoo ba? Nakakasuhan si Ate Asing. Ito naman ay common na minsan talaga kapag tayo ay may nakakasagutan, ibaba ko muna to. Kapag tayo ay may nakakasagutan, normal, common na yan, na humahantong doon sa nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi kaaya-aya. Normal yan, nangyayari at nangyayari. Maging ikaw or maging iyo kasagutan, pareho kayo nagkakabitawan ng mga sakit na hindi kaaya-aya, maanghang. So, dahil dala ng bugso ng damdamin, okay, yung galit, normal yan. Okay, mangyayari na tayo makakapagbitaw ng hindi magandang salita. So, anong dapat gawin? Okay, marapat ba na mauwi pa sa kasuhan? Para sa akin, hindi nyo inaasahan ang mangyayaring ito. Okay? Hindi nyo ito expected na mangyayaring ganito. Hindi. Kumbaga dala ng mga bugso ng damdamin. Sa isang iglap, nangyari ang hindi dapat mangyari. So, hindi man sinasadya dahil sa bugso ng damdamin. Kung ito ay intention ni Ansing na talagang ikaw ay personalin at sabihin, retokada, retoke. Kung talagang intention niya, sabihin niya na walang mga kadahilanan. Siguro doon pwede ipasok yung batas. Okay? Dahil nagsimula ang sagutan sa meron siya inilalaban na siya ba yung nalalait sa akin? Meron siya inilalaban doon, yung daw yung nalalait. So sumagot si Inday. So doon nag-umpisa yun. Hindi inaasahan na mangyayari. Kaya nga sabi ko, kung talagang intention or pananadya, walang kadahilanan na bigla ka na lang ikichismis or ikakalandakan, I mean, hindi kayo nagkakaroon ng sagutan. Tapos biglang maririnig mo na sasabihin, pinapahiya ka na ikaw ay retokada. Doon natin ipasok yung batas. Doon tayo magkakaso. Kaya lang kasi ito, nag-umpisa doon sa counting sagutan hanggang sa lumaki. Hanggang sa nakabigkas kayo, bot kayo, pareho kayo nakabigkas ng mga salitang hindi ka aya-aya. Okay? Siguro para sa akin, huwag na lang sampahan ng reklamo ng kaso dahil iyan ay mga bugso ng damdamin sa hindi naasahan. Ika nga ay hindi din alam na ganun talaga eh. Yung mangyayari na pagdating ni Ansi kay agad ay manunumbat eh. Nasasabi, ikaw pala yun. Yung nalalay sa akin. So, siyempre, si Inday okay naman ay bigla din pumasok. Mas nauna ka ng lain sa akin na sinabihin mo ako Inday Badiday. Inday Badiday po napakaganda po niya. Si Inday Badiday. Okay? Kung sinabing ikaw ay si Inday Garotay, doon tayo magagalit. Dahil sa totoo lang, si Inday Garotay po siya po ay hindi kagandahan. Magagalit tayo talaga pag tayo sinabihan Inday Garotay. Okay? Okay, yun lang po. Siguro wag na humantong sa sampahan ng reklamo. At pagpasensyahan na lang. Talagpasin na lang. Dahil hindi ito intention. Dala ng bugso ng galit din. And both pareho kayo, nakabitaw din ng mga salita. Okay? Yun lang, mga kung ano-ano na, mga unanay, tarshir, ayan na. Pag sinabing unanay, ano ba yun? Maliit? Tingin ko naman kay Inday Okray, tama naman yung kanyang height. Hindi naman ganun talagang nano, talaga hindi, Okay naman yung height niya, magandang cute nga yung height niya eh. Okay. So hanggang doon na lang guys, siguro sana maging okay na. Kasi kung hahantong pa, ay kaso-kaso, hindi kakayanin ni Ansing yan. Nakukuha siya ng abogado na lahaharap sa korte, magpapauli-uli, ay yun na. Siguro pagpasensyahan na lang at normal naman talaga yan minsan. Nangyayari yung mga bagay na hindi natin naasahan. May mga kasagutan tayo, ang makakapagbitaw ng salita hindi maganda. Ay sino bang mag-aakala na gano'n ang mangyayari? Okay? Ayun na lang. Pasensyahan, lab. Yun lang ang masasabi ko doon. So bukas, reaction na natin. Yung mga hinaing ni Ansing na ganito daw, ganyan. Kakatapos lang ng premiere kanina ni Daddy Frankie. Abangan nyo ko guys sa aking next video. Comment lang kayo. Ano ang inyong magiging komento? Ako, neutral lang ako. Wala akong tulak kabikin. Sabi ko nga, si Ansing, talagang ako'y naiinis din po dyan. Yun nga lang. Pero ako as a reactor, minsan talaga, ako din po yung lumalabis. Aminado po ako dyan. Lumalabis din po ako. Kaya baka pag ako'y pumunta doon at nagkita kami ni Ansing, baka akwayin din po ako. Pero awayin niya ako, hayaan ko lang siya. Siya lalabas sa mukha katawa-tawa.
wala siyang maririnig sa akin. Opo, ganyan po ako. Hindi ko ibababa yung level ko sa kanya. Sige lang, awayin niya ako, batuhin niya ako. Abangan niyo ko guys sa akin next video. May galang shoutout po sa inyo lahat. Panoorin niyo po ang mga bawat upload ni Daddy Frankie. Ayan, bye-bye pa. Ay, malapit na. Matapos ang bahay ni Kuya Oliver. At nako, kung maganda ang kay Ate Nida, baka mas maganda ito. Mas maganda ito kay Kuya Oliver. Bye-bye na guys. Abangan niyo ako sa akin next video po.